5,000 handog pa. Salamat as of now. At yan po'y ating po isasama doon sa ating church pledge para po talaga sa church building. Atin na po iaayos, magagandahin yung pong likod. At kinocompute ko po ay stage bago i-upgrade ng speaker. Ipapagawa yung siya sa likod. Kuryente, pipinturahan, papagandahin yung stage. Karoon tayo ng mas malaking TV. At i-upgrade po yung ating sound system. Ang estimate ko po ay nasa more or less 400,000. Kapag ito po ay nakumpleto natin. 400,000 po ang estimation. At ang doon nagkakamali, meron po tayong charge pledge na more or less 100,000 plus 45 ay ano ito? Handog pa. Salamat po, humabol kay Ate Edna Diego. Magiging 46,000 na po yan. Okay, ating palakpakan ng Panginoon. Praise God. At ongoing po yan. At tuloy-tuloy po yan yung ating pong handog pa. Salamat na yan. Ito pong this month of January. At ganoon din po yung ating pledges. At yan po iuulat po natin lahat. Yung ating po mga magiging mga expenses. Yan po ay iuulat natin lahat yan. Para po makita nyo po kung saan po talaga na napunta yung po mga pledges na yan at yung po mga handog pa, salamat na yan. At itiyain ko po sa inyo, yan po lahat ay for the glory of our God. Amen. Punta mo, humahabol to mga handog pa. Magkano to? Hindi lang mga handog, walang pumila. Kay Mark daw, kay Arlene yan. Ikaw na nga muna tumaban, nasa kusapin. Okay, Mark and Arlene ay 16,000 yung kanilang handog. Pasalamat. Plus 45 kanina, 51 plus 1,000, 52,000 na po. Tama ba? Tama ba ito? Hindi po balik. 62. Kung simula na. 45 kanina plus 1,000. Mas kanin bago? 17 plus 45, 62,000 to 62, ating po palakpakan ng Panginoon. Praise God. Praise God na ako. Basta alam nyo na na-amaze ako sa galaw ng Diyos. Yan po ay, kung bakit po kayo nakapaghahandog pa, salamat ng ganyan. Dahil may ginawa ang Diyos sa buhay niyo. Amen? Dumaloy po ang highly favor. Kasi hindi kayo makapaghahandog pa, salamat kung walang ginawa ang Diyos sa buhay niyo. Ating po palakpakan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay. At nakakatuwa at talagang yan po ay talagang kalooban ng Diyos talagang dahil talagang medyo malaki talaga yung estimation po natin para alam niyo po, tatandaan niyo po, kapag po templo ng Lord ang atin pong aayusin hanggang maaari ibigay po natin yung the best. Amen? Sabi nga ng Lord sa kanyang salita, ang gaganda ng mga bahay niyo, ang gaganda ng mga tahanan niyo, pero yung aking tahanan ay wasak. Sa panahon po ng Israel, sa panahon po ng Lumang Tipan ay naghihinanakit ang Diyos sa mga Israelita sapagkat sobra nilang pinagaganda ang kanilang mga tahanan. Pero yung templo ng Diyos na kung saan nananahan ng kanyang presensya, wala man lang magmalasakit na talagang ayusin, pagandahin yung templo ng Diyos. Kaya po, ang pangarap ko po ng templo ng Diyos ay papasok ka pa lang sa templo ng Panginoon. Ma-amaze ka na po sa kayarihan at kagandahan po ng templo ng Panginoon. Hintayin niyo po yun, mangyayari po yun, yung ating pangarap na isang basal na templo ng Panginoon na literal na kung saan ay talagang kaya natin papagandahin dahil karapat-dapat ang Diyos na mananaan ang kanyang presensya sa lugar na yun. Amen! Kaya ito pong ating nilipatan ngayon, ibigay natin yung the best, talaga pong i-restore natin, pagandahin natin, hanggang maaari sapagkat yan po ay pananahanan ng kanya pong presensya. At aking naniniwala na kapag nalugod ang Diyos sa lugar na ayusin natin, lahat ng iiiyak mo dyan, lahat ng idudulog mo dyan, sa isang lugar na kung saan pinaglaanan mo ng the best na pag-aayos, talagang yung mga panalangin natin ay tutugunin ng Diyos. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God. Ito pong ating pong simpleng templong ito na inayos natin. Maraming panalangin dito na hindi ko na po mabilang na ating pong ininulo, ating pong iniluhod, ating pong iniyak.
iniran ng Diyos. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos sa chance na ito. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God. Purihin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga, napaka-importante yung mga sinasambit ng ating dila. Listen carefully. This is the first Sunday worship service in the year 2025. Gusto ko po, ito po ay maging baon niyo sa buong taong 2025. Ang dila po natin ay may kapangyarihan na sa lahat ng ating sinasambit, sa lahat ng ating sinasalita, sa lahat ng ating ipinupronounce, ikinukonfess, yan po ay may kapangyarihan. Sa mga magulang, sa lahat ng magulang dito, tandaan niyo po, wag niyo pong babanggitin sa inyong mga anak na ang inyong mga anak ay tamad, walang alam, BO-BO, tangi-A. Why? Kapag lagi nyo sinasambit yan sa inyong mga anak, yan po ang mararanasan ng inyong mga anak. Sapagkat may kapangyarihan ang ating dila, ang ating sinasambit. Ano ang sabi ng magulang, nung nanay ni Michael Jordan? Si Michael Jordan nung bata pa, lampa, payat, patpatin, lampa, mahina. Pero ang kanyang kaisa-isang fans, walang iba kundi ang kanyang nanay. Sabi ng nanay ni Michael Jordan, magaling ka, Michael. Mahusay ka, Michael. Sa kabila po, kabaligtaran, lampa at mahina, patpatin si Michael Jordan. Pero naging inspirasyon ni Michael ang kanyang nanay na number 1 na motivator niya. Lagi siyang sinasabing, mahusay ka, Michael. Magiging pinakamagaling ka sa larangan ng palakasan. Napakahusay mo, Michael. Sa kabila po, nakabaliktaran ang nakikita nung nanay ni Michael. That time na siya po ay patpatin at bata pa, lampa. Pero dahil merong nanay na lagi nagsasabi sa kanya, mahusay ka, Michael, magaling ka, Michael, magiging pinakamahusay ka sa larangan ng palakasan, tumimo po yon sa isip at puso ni Michael. Pinaghusay niya ang kanyang pagpapractice, pinaghusay niya ang kanyang pag-training, at yun po ay nangyari kay Michael Jordan. Naging pinakamahusay na National Basketball Association player si Michael Jordan. Hanggang ngayon, wala po nakabe-break sa kanyang tinamong katanyagan, karangalan at kayamanan sa larangan po ng basketball sa Amerika. Bakit po nangyari yon? Kasi po lagi pong sinasambit, lagi pong dinideklara ng kanyang nanay na napakahusay, napakagaling ni Michael Jordan. Mga kapatid, sa taong year 2025, huwag niyong sasabihin napakahirap ng buhay. Hindi kayong mabuti. Huwag niyong babanggitin mula sa inyong mga dila, napakahirap ng buhay. Huwag niyo pong babanggitin yon. Huwag niyong sasabihin na talagang ikaw ay baon sa utang. Huwag niyo pong sasanayin ang inyong mga sarili na laging nagsasabi, nagko-confess na mga negative words. O kontrahin niyo po yon. Laging positibo ang sasambitin ng inyong mga dila. Sapagkat may kapangyarihan po ang ating mga dila. Amen. Ang ating pong topic sa umaga pong ito ay may pamagat na the power of tongue. Ang kapangyarihan ng ating mga dila. Tanawin niyo po yung inyong katabi. Sige, tanawin niyo eye-to-eye contact.
Tanawin niyo. Ano gusto mo sabihin sa katabi mo ngayon? Sige po. Positibo, wag negatibo. Ano gusto niyo sabihin? Sige, magdeklara po kayo. Sige po, mag-confess kayo sa katabi niyo. Kasi may kapangyarihan ang inyong mga dila. Wag na wag niyong gagamitin ang inyong dila sa negatibong pagpapahayag. Kasi may power yan. Okay, tinan niyo po. Patutunayan ko po sa inyo. In the book of Proverbs 18 verse 21. Tinan niyo po. Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. So makikita po natin sinasabi ng Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalanan. Yan po ang nakatala from the book of Proverbs 18:21 o Aklat ng Kawikaan 18:21. Nakasalalay ang ating buhay, kamatayan, or pagpapala or sumpa sa ating dila. Kung ano yung ipinapahayag mo na laman ng puso mo na may pananampalataya, may pagtitiwala, may pananalig sa Diyos, at yan ay ipinopronounce mo, idinideklara mo, ikinoconfess mo with whole faith in your heart, mangyayari yan. Kasi may power. Buhay. Papatulan niya ng Diyos. Lalo't higit na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga dinideklara mo, mangyayari yan, maghaganap yan. But, listen carefully. Ang ganda ng buhay, ang masayang buhay, ang pinagpalang buhay, hindi lang po yan nakukuha sa pagdideklara. Kailangan po may kasama po yang gawa. Lilinawin ko po sa inyo, baka po mamaya pagkatapos ng pagsambang ito, hindi na kayo lumubay sa inyong bahay, gaganda ang buhay ko, gaganda ang buhay ko, gaganda ang buhay ko, nagluluto ka, gaganda ang buhay ko, naglalaba ka, gaganda ang buhay ko, may kausap kang kapitbahay, gaganda ang buhay ko. Mapagkakabalang kayong ganun mga kapatid. Hindi po ganun yon. Hindi nakukuha po sa pagdideklara ang isang pinagpalang buhay, ang isang masayang pamilya. Idideklara mo na may pananampalataya, sasamahan mo ng tapat na pagsunod sa ating Panginoon at may kaakibat na gawa. Kahit magdeklara ka ng magdeklara na pagpapalain ng Diyos ang buhay mo, pero kung maghapong kang tulog, tanghali na, sikat na ang araw, tulog ka pa, hindi gaganda buhay mo. Kapatid, hindi gaganda buhay mo. Ang sabi ng Diyos, maging masipag, gaya ng mga langgam. Nagtitipon sa panahon ng tag-araw para pag dumating ang tag-ulan, kahit hindi na sa lumalabas doon sa kanilang taguan, yung mga langgam nakaimbak ang kanilang pagkain hanggang matapos ang baha at tag-ulan, sapagkat nagsipag ang mga langgam sa panahon ng tag-araw. Hinahamon tayo ng Diyos. Ikaw taong tamad. Sabi ng Diyos sa Aklat ng Kawikaan, gayahin mo ang langgam. Sila ay tapat na naghahanap ng kanilang ikabubuhay makakain kahit walang amo o Panginoon na nagbabantay. Ganun po ang langgam. Hanap sila ng hanap, nagpapagal sila, nagtsatsaga sila para humanap ng pagkain, at pagka nakakita, kanila itong dadalhin sa imbakan, iniipon, binuubuhos ang sipag, ang tiyaga. Sa panahon ng tag-araw, walang baha, walang tubig. Para pag dumating na ang tag-ulan at tag-baha, sila ay nandun sa mataas na lugar, at yung kanilang imbakan ng pagkain ay talagang matatapos ang tag-ulan hanggang tag-araw. Meron silang nakaimbak na pagkain dahil sila ay nagsipag. Mga kapatid, yan po ang tinuturo sa atin ng Diyos. Hindi makukuha sa deklara,
Hindi makukuha sa pagsasalita lang, kundi sa pamamagitan ng pagdedeklara na may pananampalataya, may tapat na pagsunod, sasamahan mo ng gawa. Yun ang plus factor na pinagpalang buhay. Kaya mga kapatid, baka ma-misinterpret natin. Sabi ni pastor, ako'y magdideklara lang. Sabi ni pastor, gagamitin ko lang ang dila ko. Pagpapalain ako ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa akin. Hindi lang po natatapos din yon. Kaya nililino ko po sa inyo mga kapatid. In the book of 1 Peter chapter 3 verse 10, for whoever would love life and see God days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila ay pigilin sa paghabi ng kasamaan. Gusto mo ng payapang buhay, masayang buhay, pinagpalang buhay, yung ating mga dila, pigilin natin sa pagsasalita ng masama. Sapagkat the more na tayo nagsasalita ng pangit sa ating kapwa, gugulo ang buhay mo kapatid. Magkakaroon ka ng kaaway, magkakaroon ka ng kasamaan ng loob, hindi ka makakatulog ng mahimbing kasi alam mong may taong nagalit sa iyo dahil ikaw, yung sinasabi mo sa kapwa mo ay masakit, masama. Kaya tama ang sabi ng Bible, kung gusto mong mapayapa at masaganang buhay, yung dila mo, pigilin mo sa paghapi, sa pagpupronoun, sa pagbibitaw ng mga pangit na salita. Sa tahanan, gusto po natin na masayang tahanan, masayang pamilya. Iwasan po ang mga salitaan na hindi maganda. Puro maganda ang sabihin mo. Puro maganda. Lagi mo sabihan ng asawa mo, sexy, maganda. Lagi mo sabihan ng asawa mo, pogi, gwapo. Hindi kayo mag-aaway. Pag sinabihan mo yan ng pangit, ay nako, aangilang ka niyan. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay palapintas, palapuna, tanggalin na po natin yun. Lagi pong positibo ang ating sabihin sa ating mga mahal sa buhay. Tsak po, gaganda po ang atmosphere sa ating tahanan. Amen! Pag nagbihis yung asawa mo, kagwapo naman ng asawa ko, para si Piolo Pascual. Aba, kung hindi kanyang bigyan ng regalo. Amen! Tataas ang ngiti niyan kasi pinupuri mo kahit binobola mo lang. Ibig sabihin, nagbibigay po yun ng good vibes sa tahanan, sa pamilya. Pag sinabihan mo yan na, bubarin mo nga yan damit mo na yan, para kang si buhaya. Mag-aaway kayo. Di po ba? Para kang si buhaya, hindi bagay. Para kasi katsupo yung buhok mo. Nilagyan mo pa ng pamada. Di po ba? Mag-aaway kayo. Kailangan lagi pong good vibes. Lagi pong positibo sasabihin mo. Ititreat mo na maganda yung sasabihin mo sa asawa mo. Para hindi po nagkakaproblema sa loob ng tahanan. Kaya po tama po ang sinasabi ng Bible in the book of 1 Peter chapter 3 verse 10. Kung yung ating pong mga dila ay ating pong isusuheto at nagnanais tayo ng payapa at masayang buhay, napakaganda po na lahat ng ating bibitawan ng ating dila ay pawang positibong pagpapahayag. Yan po ang napakahalaga na dapat po nating maging buhay sa taong year 2025. First point, I will not be sad or depressed because the joy of the Lord is my strength. Ito po yung lagi natin sasambitin mga kapatid, na hindi dapat tayo malulungkot, hindi po tayo dapat nadidepress, hindi po dapat tayo nababalisa. Sasabihin mo sa iyong sarili, hindi ako mababalisa, hindi ako malulungkot, sapagkat ang kalakasan ay ang aking Panginoon. Ang aking kagalakan ay ang aking Panginoon. Di po ba? Nakapanghihina, nakapanlulupaypay, nakasisira ng araw kapag inuna po natin talagang mag-isip, magsalita ng mga kalungkutan, ng mga kasipayuan. Pero kapag ating pong binago yung ating pong sasabihin sa ating buhay, nababanggitin mo, I will not be sad or depressed because the joy of the Lord is my strength.
Ito po yung napakaganda na dapat lagi nating sinasampit sa ating buhay. Walang puwang ang kalungkutan sa akin sarili. Hindi ako malulungkot. Hindi ako dadaigin ng problema pagsubok. Hindi ko kailangang malungkot sapagkat ang aking kagalakan ay ang aking Panginoon at siya ang aking kalakasan. Kaya po kapag ito po lagi ang ginawa po natin deklarasyon, ito po lagi ang ating sinasambit ng ating mga dila, ito po ang magmamanifest sa ating buhay. At lalo't higit, gumagalaw ka, kumikilos ka, sumusunod ka ng tapat sa Panginoon at sinasabayan mo ng deklarasyon na may pananampalataya, yan niya po ang mararanasan natin mga kapatid. Ano po ang sabi ng Bible? In the book of Nehemiah, chapter 8, verse 10, Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." Ito po ang sinabi ni Prophet Nehemiah. Na makikita po natin na kanya pong kiniklaim na umuwi na kayo, magdiwang na kayo, kumain kayo, uminom kayo, bibigyan niya kayo ng walang hanggang supply na pagkain, inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag na kayong malungkot. Ang kagalakan dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Kaya napakasarap po mga kapatid, na sa bawat pagkakataon ng ating buhay, nakatuon, nakapokus ang ating isip, ang ating damdamin sa Panginoon Diyos. Sa Kanya tayo kumukuha ng lakas, sa Kanya tayo kumukuha ng kalakasan, sa Kanya tayo kumukuha ng galak. Hindi po sa mundo, kundi sa Panginoon. At i-enjoy po natin ang ating buhay. Mga kapatid, magkaroon tayo ng time para sa ating pamilya. I-enjoy natin ang ating buhay. Wag po puro focus sa maraming bagay na parang tumatanda ka na, nai-stress ka na, nape-pressure ka. Dapat din may panahon tayo para i-enjoy ang buhay in positive way according the will of our God. Yan, napakaganda po na balanse yung buhay natin mga kapatid. Unang-una dapat, inuuna lagi natin ang Panginoon sa ating buhay. Dapat po, first priority natin ang Panginoon sa ating buhay. And then after that, pangalawa yung ating pamilya. Dapat may ibinibigay tayong time para sa ating pamilya. Enjoy with our families. Enjoy natin ang buhay nang may positibong pagsasama-sama according the will of our God. At mararanasan natin ang sarap pala ng buhay. Kahit may challenge, may trials, may problems, pero inuuna natin ang Panginoon. Sa Panginoon tayo kumukuha ng lakas. Sa Panginoon tayo kumukuha ng katatagan. At patuloy tayo nagsasama-sama patungkol sa kalooban ng Diyos. Ito ang binabanggit ng Panginoon sa kanyang salita. Talagang mararanasan natin ang kagalakan na dulot ng Diyos at ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Yung kagalakan mula sa ating kapatid, yung kalakasan mula sa ating kapatid, kapos po yun, kulang. Pero yung kagalakan at kalakasan mula sa Lord, unlimited po yun. Tuloy-tuloy po yun. Wow, yun po yung napakasarap na maranasan ng bawat isa po sa atin. Second point, na napakahalaga po na dapat lagi natin dinideklara, sinasambit, sinasabi ng ating mga dila, at patuloy nating inuuna ang Panginoon. Higit sa lahat siya yung ating tapat na sinusunod, pinaprioritize, and then after that na matapos natin talaga siyang tapat na sundin, ito yung ating dapat laging sinasambit ng ating mga dila. Ano ang sabi? Second point, I can do all things through Christ who strengthened me. Lahat ng bagay
ay magagawa ko dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ng aking Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga kapatid, minsan po nakapanlulumo, nakapanghihina kapag talaga dumating sa point ng buhay natin na na-overload na po tayo, na-overfatigue na po tayo, nape-pressure na po tayo in different situation. Pero napakahalaga na lagi nating sasambitin, I can do all things through Christ who give me strength. Napakahalaga po na lagi nating sasambitin, idideklara na ang lahat ng bagay ay magagawa natin, ma-overcome natin, mapagtatagumpayan natin, hindi dahil sa lakas mo at lakas ko, hindi dahil sa lakas na ibinibigay sa atin ng sino paman, kundi dahil sa lakas na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya magiging overcomer tayo, magiging victorious tayo kapag laging positibo ang ating pananaw, kapag laging positibo ang ating sinasambit at sinasamahan natin ng tamang pananampalataya, tamang pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang sabi ng Bible in the book of Philippians chapter 4 verse 13? Ito po ay binanggit ni Pablo. Sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Him who gives me strength. Si Pablo po, grabe po ang pinagdaanan sa buhay. Si Pablo po hindi nag-asawa. Hindi niya nangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Si Pablo po, sa kabila ng katapatan ng paglilingkod sa Diyos, pangangaral ng salita ng Diyos kung saang bansa siya pumunta. Pero naranasan niya ang bugbugin, kalagkarin, ikulong, ikadena ang kanyang paa at mga kamay. Maranasan po natin mga kapatid na dahil tayo naglilingkod, sa kabila ng ating tapat na paglilingkod sa Diyos, paano kung maranasan mo kapatid na ikaw ay hinuli ng mga pulis sa ating kapanahunan? Binugbog ng mga pulis at ikinulong sa bilangguan. Ano ang po pwede mong sabihin sa iyong sarili kapag naranasan mo yon? Sa kabila na ibinigay mong buong-buo ang buhay mo, ikinumit mong buong-buo ang buhay mo, hindi ka na nangarap para sa iyong sarili, kundi ang lahat ng ginagawa mo sa buhay ay para na sa pagsunod sa Panginoon. And then after that, mararanasan mo pa na bubugbugin ka ng mga taong bayan, ng mga pulis, at pagkatapos ay ibibilanggo sa Bartolina. Ano ang pwede mong sambitin mula sa iyong dila? Ayoko nang maglingkod. Sa kabila na pinaglingkuran kita, ganito lang pala ang ibabalik mo sa akin. Po, pwedeng ganon ang ating masabi. Nabunga ng panlulupaypay, kawalan ng pag-asa at panghihina. Pero si Pablo, sa kabila na bugbog sarado, kulay morado ang ulo mula pa dahil sa mga bugbog ng taong bayan na mga sundalong Hudyo, hinagupit, sinuntok, sinipa, kinaladkad, at namamaga ang buong katawan dahil sa mga pasa at sugat. Sa loob ng piitan, sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ who give me strength. Positibo pa rin ang sinambit ng kanyang mga dila. Sa kabila na napakatindi ng kanyang pinagdadaanan sa buhay. Church, hindi dahilan, hindi rason na kahit may problema ka, may pagsubok ka na pinagdadaanan, ay hindi mo kayang magsalita ng may pananampalataya, may pananalig sa Panginoon, nasasambitin mo, Lord, kakayanin ko to. Itong kinakaharap ko, itong nararanasan ko, itong na-experience ko ngayon na napakadilim, napakahirap, napakalungkot, napakasakit na sitwasyon sa buhay ko,
Kakayanin ko to, hindi dahil sa aking lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa iyo. Patuloy akong magtitiwala sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay mapagtatagumpayan ko dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ng Panginoong Hesukristo. Wow! Praise God! Mga kapatid, kaya walang puwang ang panghihina, panlulupaypay, walang puwang ang kawalan ng pag-asa sa bawat isang tunay na taong nananampalataya at nananalig, nagtitiwala sa magagawa ng Panginoon sa iyong buhay, sa aking buhay. Excuse. Kaya mga kapatid, napakapalad ng isang tao na laging positibo ang sinasambit at dinideklara ng kanyang mga dila na nagmumula sa kanyang puso at damdamin na may matibay na pananampalataya. Third point, I will not fear because my God is with me. Alam niyo, minsan nakakatakot mabuhay sa ibabaw ng mundo kapag pakiramdam mo wala ka ng kasama. Kapag pakiramdam mo wala ng taong umaagapay sa iyo. Makakaranas ka ng takot. Yung pakiramdam mo nag-iisa ka na lang. Pero minsan ang sarap na kapag ikaw ay merong pinupursu, merong goal, pero nakikita mo ang dami mong kasama na minomotivate ka pa, pinapalakas ka pa, ini-encourage ka pa. Sige kapatid, gawin mo yan. Narito lang kami, tutulungan ka namin, susuportahan ka namin. Pero paano pagbaligtad po ang sitwasyon? Sa kabila na ikaw na lang, wala ka ng kasama. Ang dami pa pong kumukontra at hindi naniniwala sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Paano po pag gano'n na nangyari? Na ang ganda ng pangarap mo sa buhay. Tapat kang naglilingkod sa Diyos. Talagang binibigay mo ang the best para sa Panginoon, sa pagsunod mo, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pero sa kabila nun, hindi pa iba sa iyo yung mga nagsasalita ng negatibo. Alam mangyayari sa buhay mo, tigilan mo na yan. Walang mangyayari sa ginagawa mo na yan. Gaano po kasakit yun kapag ganun po yung dumating sa point ng buhay mo na nararanasan mo yun. Sa halip na encourage ka, ay dinidiscourage ka pa. At ang masakit po, hindi pa iba sa iyo yung nagdi-discourage sa iyo. Doon po papasok kapatid, ito pong third point na dapat po nating panghawakan, dapat po natin talagang tayuan at tindigan at sambitin na meron pong matibay na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. I will not fear because my God is with me. Kapatid, dumating man sa buhay mo na kahit wala nang naniniwala sa iyo, dumating man sa buhay mo na wala ka na halos kasama, iniwang ka na ng lahat. Pero kapatid, huwag mong kakalimutan na meron Diyos na nangako, di kita iiwan ni pababayaan man. Hebrew 13 verse 5. Ang tao iiwang ka niyan, lalo't kung wala ka na. Pero ang Panginoon, hindi ka niya iiwan hanggang sa huling hininga ng iyong buhay, kahit ano ang sitwasyon mo. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya napakasarap na lagi nating sasambitin na may matibay na pananampalataya. Lagi mong ipopronounce sa iyong sarili na iparirinig mo sa Panginoon, I will not fear because my God is
with me. Hindi ako matatakot sapagkat ang Diyos ay sumasa akin. Hindi ako matatakot sapagkat pangako ng Panginoon, hindi niya ako iiwan ni pababayaan man. Kaya paano kang maho-hopeless? Paano kang manlulupaypay? Paano kang titigil? Paano kang hihinto? Kahit nag-iisa ka na lang, kahit wala nang naniniwala sa iyo, kahit marami nagdi-discourage sa iyo, bakit ka hihinto kung merong Panginoon na nangako na hindi ka iiwan ni pababayaan man? Tingnan niyo po, sabi ng Panginoon, in the book of Isaiah chapter 21 verse 10, God said, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Sabi ng Panginoon, ako'y isa sa iyo. Sasamahan kita. Huwag kang matatakot. Tutulungan kita. Ililigtas kita. Palalakasin kita. Di ka dapat mangamba. Ako'y kasama mo. Sabi ng Diyos in the book of Isaiah chapter 41 verse 10. Pangako yun ng Diyos. Sinabi yun ng Diyos sa bawat kanyang lingkod na tapat. Kaya kung tayo po ay magiging tapat sa Diyos, kung tayo po'y tapat na maglilingkod sa Diyos, susunod sa Diyos, mararanasan din po natin yung pangako ng Diyos na yon na binanggit niya sa kanyang lingkod na si Prophet Isaiah. The same promises kapag tayo po'y naging tapat na sumunod sa Panginoon. Di ka dapat matakot. Sasamahan ka ng Lord. Iingatan ka ng Panginoon, ililigtas ka ng Panginoon, palalakasin ka ng Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. Iyan ang kanyang pangako. Ang kailangan lang, lagi nating tatayuan ang pangako niya at lagi nating aalalahanin, sasambitin, sasalitain with faith. At yun ay mangyayari sa ating mga buhay. Ano mang laban, kapatid, kapag ang Diyos ang kasama natin, sino ang magtatagumpay sa atin? Gano'n mang kalaki ang laban, kapag ang Diyos ang tagapagtanggol natin, sino ang dadaig sa atin? Sapagkat sinabi ng Diyos, huwag kang matakot. Tutulungan kita, ililigtas kita, sasamahan kita, palalakasin kita. Wow! Kaya mga kapatid, napakasarap na panghawakan ang pangako ng Diyos at lagi lang nating sasambitin, idideklara ng ating mga labi at dila. Then next point, my God richly supplies all my needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Mga kapatid, ang Diyos na ating nakilala at pinagdilingkuran ay napakayaman. Siya ang tunay na Diyos na walang hanggan, walang katapusan ang kaniyang kayamanan. At kayang-kaya niyang isupply ang lahat ng ating pangangailangan mula sa kaniyang kapangyarihan. Kaya tayo po'y tunay na susunod ng tapat sa Panginoon. Kung tayo po'y tunay, talagang buong katapatan at mamahalin ang Panginoon, wala pong pangangailangan sa ating buhay na hindi po isusupply ng ating Diyos. Sapagkat siya po ang tunay na napakayaman na handang mag-supply sa lahat ng kanyang tapat na anak at lingkod, na lahat ng pangangailangan, God will provide. In the book of Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ay ibibigay niya ang lahat ng iyo at aking pangangailangan ayon sa kaniyang
kalooban sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, papaano kang malulungkot? Meron Diyos tayong napakayaman na po pwedeng mag-supply, po pwedeng magbigay, po pwedeng tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Na nangako, buhat sa kayamanan ng ating Panginoon na hindi nauubos, ay ibibigay ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng ating pangangailangan. And the next point, I am a lender and not a borrower. Mga kapatid, lagi niyo po yan sasambitin. I am a lender and not a borrower. Hindi na ako mangungutang. Ako ang magpapautang. Hiniwala ba kayo mga kapatid? Sa taong 2025, hindi ka na mangungutang. Ikaw na ang magpapautang. Ikaw na ang tutulong. Hindi ka nahihingi ng tulong. Ikaw na ang tutulong. Amen. Praise God. Lagi po natin sasambitin na may pananampalataya at may tapat na pagsunod sa Panginoon sapagkat kung ano yung ating sinasabi, sinasamahan natin tapat na pagsunod sa Diyos, yan po'y magmamanifest sa ating mga buhay. In the book of Deuteronomy chapter 28 verse 12, the Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hand. You will lend to many nations, but will borrow from none. Ito po'y pangako ng Diyos sa mga Israelites. Bubuksan ko ang kalangitan, ang pintuan at bintana ng kalangitan upang idaloy at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi na kayo mangungutang, kayo na ang magpapautang sa maraming bansa. Pangako yan ng Diyos sa kanyang piniling lahi, sa kanyang anak na mga Israelita. At yan din po ay magaganap at mangyayari sa ating pong kapanahunan bilang tayo bagong mga anak ng Diyos. Ephesians 1:13. Nang kayo ay makinig at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, kayo'y naging bayan ng Diyos. At dahil tayo ngayon po yung makabagong bayan ng Diyos, kapag nakita ng Diyos yung ating tapat na pagsunod, pagmamahal sa Kanya, ang pangako ng Diyos, bubuksan niya ang mga durungawan ng kalangitan upang ibuhos ang masaganang pagpapala na walang sukat paglagyan, upang hindi ka na mangungutang bagkus ikaw na ang magpapautang. Gusto niyo bang mangyari mga kapatid? Sigaw nga kayo ng amen. Gusto niyo mangyari yon? Di ka na mangungutang, kundi ikaw na ang magpapautang. Lagi po natin sasabihin yon, sapagkat may pangako po ang Diyos doon, may binanggit po ang Diyos doon. And then next point, with God all things are possible. Mga kapatid, pagsamasamahin man po yung ating karunungan, yung ating talento, yung ating lakas, minsan posible ang isang bagay na magawa natin. Pero sa Diyos, all things are possible. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Kaya kung meron po tayong tunay na pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, alam mo kung sino yung Diyos sa pagtitiwalaan mo sapagkat alam mo na walang bagay na mahirap sa Kanya. Jeremiah chapter 32 verse 27, God said, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? God said. Sabi ng Diyos, ako ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Walang bagay na mahirap para sa akin. Sa iyo at sa akin, ang daming mahirap. Ang daming pwedeng hindi mangyari. Pero sabi ng Diyos sa Kanya, walang bagay na mahirap.
Kung ganon, naunawaan natin, naintindihan natin na wala palang bagay na mahirap, pero bakit hindi mo paniwalaan? Bakit hindi mo pagtiwalaan? Bakit hindi mo sambitin? Sa aking Diyos, walang bagay na mahirap. Lahat ay posible. Naniniwala ako na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ko. Naniniwala ako na ang pagpapala at galaw ng Diyos ay mararanasan ko sapagkat walang bagay na mahirap sa aking Panginoon. Kailangan lang po natin samahan ng tapat na pagsunod sa Panginoon. And then after that, paniwalaan natin, i-confess natin, i-declare natin, with God all things are possible. In the book of Matthew chapter 19 verse 26, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. Sabi ng Panginoong Hesus, sa tao, maraming mahirap. Sa tao, imposible mangyari yan. Pero sa Diyos, walang imposible. Lahat posible. Kaya napakapalad po natin mga kapatid sapagkat meron tayong Diyos na nakilala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nakikita pero nararanasan ang kanyang kapangyarihan. Napakapalad natin sapagkat meron tayong Panginoon na nakilala. With God, all things are possible. Lagi lang po natin paniniwalaan yan. Lagi lang po natin talagang sasamahan ng pagtitiwala na talagang sa ating Panginoon Diyos na nakilala at pinaglilingkuran. Walang bagay na mahirap. And then last point, I live under God's supernatural protection. Mga kapatid, lagi natin sasambitin with genuine belief na tayo nabubuhay sa ilalim ng supernatural protection ng Diyos. Lagi nating paseselyuhan ang ating buhay ng precious blood of Jesus Christ. Lagi tayong hihingi ng tulong sa Diyos na Siya ang magsesend ng kanyang angels from heaven upang patuloy na magbantay sa atin sa bawat oras, bawat saglit at saan man tayo pumupunta, ano ang ating ginagawa. Lagi tayong hihiling sa Diyos sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon na mga tunay na mga bantay na napakalaki na mga angels from heaven. Alam niyo po yung mga anghel ng Diyos, napakalaki po niyan. Sobrang lalaki ng mga anghel ng Diyos. Na kapag meron kang na isang anghel lang na bumabantay sa iyo sa bawat oras, walang makagagalaw. Walang masamang espiritu na makasasalin sa iyo sapagkat very powerful ang kapangyarihan ng kahit isang anghel ng Diyos. Tapos selyado ka pa, nagpapabalot ka pa ng dugo ng Panginoong Hesus. I live under God's supernatural protection. Lagi po natin idideklara yan. Na tayo po ay nasa ilalim ng ating pamumuhay, sa ilalim ng makapangyarihang pag-iingat ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya. Wag na wag po nating kakalimutan yan na paniwalaan, pagtiwalaan at sambitin sapagkat ang ating kaaway ay mga espiritu ng kaaway na nasa himpapawid. Darkness spirit, pero meron tayong Panginoon na po pwedeng mag-protect sa atin sa lahat ng gawa ng dyablo, sa lahat ng gawa ng masamang espiritu, na tayo ay mapailalim sa super natural protection ng ating Diyos. Guided tayo, protektado tayo. Saan man tayo dumadako, saan man tayo pumupunta, ano man ang ginagawa natin, selyado ang ating buhay. Kapag ito'y lagi nating pinaniniwalaan, pinagtitiwalaan, na tayo ay nasa ilalim
ng supernatural protection ng ating Panginoon Diyos. In the book of Psalm 91 verse 1 to 2, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Wow! Makikita po natin ang pagkupkop, ang pag-iingat ng kataas-taasan Diyos. At talagang si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang matibay na muog at kanlungan ng bawat isang nagtitiwala sa Kanya, muog at kanlungan na walang makahihipo, walang makapananaig kapag ang ating muog at kanlungan, tagapag-ingat ay ang ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise God! Hallelujah! Kaya po mga kapatid, ito po yung dapat lagi natin talagang sasambitin, paniniwalaan, at talagang bibigyan po talaga ng matinding paninindigan na mangyayari ito sa ating buhay. Hindi lang basta sasambitin, iko-confess, bagkus higit sa lahat, sasamahan po natin ng tapat na pagsunod at pagmamahal sa ating Panginoon. Everybody stand up. Praise God. Church, in this year 2025, patuloy itong ating mga dapat sambitin, dapat ideklara, ay patuloy mamutawi sa ating mga labi, mga dila, na nagmumula sa ating mga puso na may pananampalataya. Na higit sa lahat, hindi lang basta sasambitin, kundi higit sa lahat, unahin natin ang tapat na pagmamahal at pagsunod sa Panginoon. And I tell you kapatid, I challenge you, mararanasan mo ang mga deklarasyong ito. I will not be sad or depressed because the joy of the Lord is my strength. I can do all things through Christ who strengthened me. I will not fear because my God is with me. My God richly supplies all my needs according to His riches in glory in Christ. I am a lender and not a borrower. With God, all things are possible. I live under God's supernatural protection. Church, always pronounce, confess, and declare all of that. And I tell you, my beloved brothers and sisters, this year, 2025, mararanasan natin ang isang matagumpay na buhay, papayapang buhay. Mararanasan natin ang isang pinagpalang buhay. Mararanasan natin ang isang tapat at maamoy na pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Hallelujah! Lord, salamat! Salamat, Lord! Thank you, Father God! Thank you, Jesus! Oh, glory! We declare, we confess, oh God, in this year 2025, enlarge my territory. Hallelujah. All our territory, all our wealth, all our treasure, I claim it and we declare, enlarge our territory, enlarge our business,
Enlarge our families. Enlarge our joy. Enlarge our strength. Hallelujah. Enlarge our obey in your will, O God. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Everybody raise your hands. Everybody raise your hands. Close your eyes. Kapatid, sige, open your mouth. Open your mouth. Use your tongue. And let's you declare now. Magdeklara ka, kapatid. Sige, magsambit ka. Magsambit ka sa Panginoon. You can declare our Lord. Hallelujah. Lord, naniniwala kami dakilang Diyos sa mang banal. Kung paano niyo po kaming iningatan, kung paano niyo po kaming sinamahan, kung paano po kami nakapagpatuloy sa buong taong year 2024, lalo't higit sa taong 2025, O God, ang bawat isa po sa amin, O God, ay patuloy po magiging tapat, patuloy niyo pong pagpapalain, patuloy niyo pong iingatan, O God, hallelujah. Praise God, praise Jesus, hallelujah. Lord, salamat, salamat Lord, salamat, oh glory, hallelujah. I-bless niyo po ang aming mga hanap buhay. I-bless niyo po ang aming mga pamilya. Hallelujah. Patuloy po namin mararanasan, Lord, ang kalusugan, kalakasang pisikal, kalakasang espiritual. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah.